Sa kabundukan, mayroong Demon Immortal Pavilion at 3 lalaki ang nakatayo. May isang mesa at 2 sa kanila ay magkatabi habang ang isa ay nakatayo sa likod ng mesa. Tinanong siya ng isa, "Sohan, kailangan mo bang umalis?" Sumagot siya ng, "Oo." Ang pangalan niya ay Jin Sohan, isa sa 4 na dakilang demonyo. Si Venom Demon ay nagsabi kay Sohan, 10 taon na mula nang dumating ka dito. Sa tingin mo ba, buhay pa ang sword dance troupe na kinabibilangan mo noon? Ang kambal ni Venom Demon na si Immortal Physician ay nakatayo rin sa tabi niya at nagsabi, tulad ng sinabi ni Venom Demon, malamang wala na ang sword dance troupe dahil hindi sila titigilan ng mga unorthodox sects. Sumagot si Sohan, malaki ang posibilidad na ganun nga ang nangyari. Nagtanong si Venom Demon, kung alam mo na, bakit ka pa naghahanap ng grupo na baka wala na? Sumagot si Sohan, ang sword dance troupe ang kumupkup sa akin bilang ulila, at 14 na taon akong kasama nila. Ipagbabayad ko ang kanilang kabutihan at lahat ng anumang mga pagkakautang, kung meron man. Ngumisi si Venom Demon at nagtanong, ipagbabayan mo ang mga pagkakautang. Naalala kong sinabi ko na hindi pa kumpleto ang iyong martial arts. Sigurado ka bang gusto mong gawin yan sa kalagayan mo ngayon? Sumagot si Sohan, tama ka. Hindi pa kumpleto ang aking martial arts, ngunit ako pa rin ay isang disipulo ng Venom Demon at ng Immortal Physician. Kaya, ano ang dapat kong ikatakot? Ngumiti si Venom Demon at nagsabi, mahusay ka talagang magsalita. Tinanong niya si Immortal Physician, hindi ba tama ako? Sumagot si Immortal, hindi nakakapagtaka. Palaging magaling sa salita ang batang ito. Inaasahan na natin ito, kaya hayaan na natin siyang umalis. Nilapag ni Venom Demon ang isang takip ng espada sa mesa at sinabi kay Sohan, dalhin mo ito. Nagulat si Sohan at nagtanong, ito ba ay? Hindi ba ito ang dual crescent blade na ginamit mo? Hindi ko kayang tanggapin ito. Sumagot si Venom Demon, dalhin mo. Wala na akong gamit para dito, at matagal na rin mula nang huli itong nagamit. Inalok naman ni Immortal Physician ng isang puting pamaypay si Sohan at sinabi, ibibigay ko sa iyo ito. Dalhin mo ito, makakatulong ito sa iyong paglalakbay. Tiningnan ni Sohan ang 2 bagay na nakalatag sa mesa. Nagbigay ng babala si Immortal Physician, Sohan, ang Jianggu ay isang mapanganib na lugar. Ito ay isang lugar kung saan kahit ang malalakas ay maaaring mabuwal. Tandaan mong palaging mag-ingat at pagplanuhan ng mabuti ang iyong mga hakbang. Sumagot si Sohan, opo, Master. Sisiguraduhin kung gagawin ko yon. Sinabi ni Immortal Physician, sige, umalis ka na. Hindi ka na namin ihahatid, pero maghihintay kami ng balita tungkol sa iyong dakilang mga gawa kapag kumalat na ang mga balita sa Jianggu. Umalis na ang 2, at ngayon, si Sohan ay nag-iisa sa pavilion. Isang malamig na simoy ng hangin ang umiihip, pinaalo ng kanyang buhok at damit. May magagandang asul na mata si Sohan, at nakatingala siya sa langit. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa isang natatanging pagkilos, gumawa ng suntok gamit ang isang kamay at hinawakan ito ng kabilang kamay. Yumuko siya at nagsabing, maraming salamat sa lahat. Ang espada at puting pamaypay ay nakahiga sa mesa sa harap niya. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa buong nayon. Dumating si Sohan sa Eastern Dark Street, suot ang isang sombrero. Nakatayo siya sa pintuan ng Lunar Dusk Pavilion, may bitbit na backpack. Habang nakatingin siya sa pinto, sinabi niya sa kanyang sarili, dito naroon ang sword dance troupe. Naaalala niya ang kanyang mga alaala noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina. Naririnig niya ang mga tawa at halakhak ng kanyang ina. Natanong siya ng kanyang ina, ano ang gusto mong kainin? At nang sinabi ng kanyang ina, tigil ka dyan, Sohan, sabay tanong, Sohan, kumusta ang sword dance ko? Sumagot siya ng, ang astig. Nang tanungin siya ng kanyang ama, gutom ka na ba? Sumagot siya ng oo. Habang inaalala ang magagandang alaala, iniisip niya ang mga tao sa nakaraan, sana maayos ang lahat. Saan kaya sila nagpunta? Habang tinitingnan ang paligid, napansin niya na maraming nagbago. Tiningnan niya ang isang lugar at sinubukan alamin, ang Crest Inn lang ang nandito pa. Pupunta ako roon para magtanong. Pumunta siya sa inn. Abala ang lahat sa pagkukwentuhan. Maraming mesa at silya at mga taong nag-uusap. Habang tinitingnan ang loob ng lugar, iniisip niya, wala namang nagbago sa loob. Nagtataka ako kung pareho pa rin ang may-ari. Pumasok siya at napansin na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Naglakad siya sa gitna ng mga tao, nakayuko ang ulo, at umupo sa isang upuan. Inalis niya ang kanyang sombrero at naramdaman na tinitingnan pa rin siya ng mga tao.
Napansin niya na kakaiba ang kanilang mga tingin. Ngumiti siya ng bahagya at iniisip, ganito pa rin ang tensyonadong kapaligiran dito. Nilapag niya ang kanyang sombrero sa mesa. Lumapit ang isang waiter at masiglang binati siya. Maligayang pagdating, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nang marinig niya ang boses nito, inisip ni Sohan, kilala ko siya. Si Dawn, sigurado akong siya ito. Nabigla ang waiter sa kanyang pagkilala, at si Sohan ay nag-iisip, mukhang hindi niya ako nakikilala. Umorder si Sohan ng isang chicken comb noodles, at sumagot ang waiter na iintindihan, Sir. Sa kanyang isipan, iniisip ng waiter, batay sa kanyang kasuutan, mukhang dayuhan siya. Nag-aalala ang waiter dahil sa sitwasyon, iniisip niya, mukhang magkakaroon ng malaking laban dito. Sana ilabas na lang nila ito. May 3 tao sa isang mesa, at isa sa kanila ang nagsabi, itim na kasuutan na may itim na kaluban. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Sumagot ang isa pa, walang paraan na hindi mo alam. Ang ibig sabihin ng itim ay naghahamon ka sa iba dito. Habang iniisip ni Sohan kung ano ang nangyayari, sumagot siya ng magalang, nakalimutan ko na yon. Wala akong masamang intensyon sa pagsusuot nito, at ito lang ang tanging damit ko. Sabi ni Sohan, sana ay maintindihan niyo ako. Ngunit galit na galit ang mga tao at isa sa kanila ang sumigaw, ang yabang mo. Tingnan mo kami sa mata kapag sumasagot ka. Sumagot ang isa pang lalaki na may kayumangging mga mata, kalma lang. Tinanong niya si Sohan, ibig sabihin, sinuot mo ang itim na kasuutan na yan kahit alam mo kung ano ang ibig sabihin. Ano ang ginagawa mo dito? Habang hawak ang baso, sumagot si Sohan, wala naman akong partikular na dahilan, bumibisita lang ako sa aking bayan matapos ang mahabang panahon. Tinanong siya ng isa, bayan mo? Hindi pa kita nakikita dito. Saan ka nakatira? Sumagot si Sohan, lumaki ako sa tapat ng Crest Inn. Tinanong siya, ibig mong sabihin, sa Lunar Dusk Pavilion. Ipinanganak ka sa isang brothel? Ngumisi ito at sinabi, hindi ka naman mukhang ganoon. Sumabat ang isa pang lalaki, ang yabang mo. Paano ka nagkakaganyan kahit galing ka sa isang brothel? Pinagtatawanan nila si Sohan, ngunit mapitagan siyang sumagot. Bagaman nasa lugar na iyon ang Lunar Dusk Pavilion ngayon, dati itong lugar ng Mystic Lunar Dance Troupe. Sumagot ang lalaking may kayumangging mga mata, ang Mystic Lunar Dance Troupe. Ibig mong sabihin ang Mystic Lunar Entertainment Troupe? Sumagot si Sohan, hindi ito entertainment troupe. Ito ang Mystic Lunar Dance Troupe. Tinitingnan siya ng lahat at isa sa kanila ang nagsabi, ang Sword Dance Troupe ay parang entertainment troupe din, kaya bakit mo pinag-iinitan? Sa totoo lang, matagal ko na ring hindi naririnig ang pangalan na yan. Sumagot ang isa, oo, paminsan-minsan naaalala ko rin sila. Tinanong sila ni Sohan, kilala niyo ba ang Sword Dance Troupe? Ngumiti ang isa sa kanila at sumagot, syempre, hindi ko lang sila kilala, miss na miss ko pa nga sila ngayon nang mabanggit mo. Tuwang-tuwa si Sohan at sinabi, ayos yan. Ako ang magpapainom. Tinanong siya ng lalaki, gusto mong bumili ng inumin para sa akin? Itinuro ni Sohan ang isang upuan malapit sa kanya at sinabi, oo, maupo ka na. Inalok niya ng upuan at nagbigay ng order, isang bote ng wine dito, pakiusap. Samantala, isa sa mga kasama ng lalaki ang nagsabi, kapatid, hindi mo na kailangan gawin yan, hayaan mo na. Ngunit ang kayumangging mata na lalaki ay kinuha ang kanyang sandata at tumayo mula sa kanyang upuan, sabay sabing gusto niyang bilhan ako ng inumin. Hindi tama kung tatanggihan ko ito, lalo na't pareho tayo ng pinagmulan sa Django. Pumunta siya at umupo sa tabi ni Sohan, inilapag ang kanyang sandata sa tabi niya. Tiningnan ni Sohan ang sandata niya habang iniisip ng lalaki, hindi siya nagulat kahit nakita ang sandata ko. Ano kaya ang kumpiyansa ng taong ito? May backer kaya siya? Kung ganun, magiging komplikado kung pagnanakawan ko siya. Nakapamewang ang lalaki habang nakaupo at tinanong si Sohan, saan ka galing? Mukhang disipulo ka ng isang kilalang sekta. Sumagot si Sohan, wala akong kinabibilangang sekta, at wala rin akong grupo. Hinawakan ng lalaki ang kanyang balbas, ngumiti ng mapang-asar, at inisip, wala siyang kinabibilangang sekta o grupo. Isa lang ba siyang palaboy? Astig ito. Nakaupo siya na nakataas ang isang paa sa ibabaw ng isa at malakas na sumigaw kay Dawn, Dawn, ano ba ang ginagawa mo? Dalhin mo agad ang alak. Sumagot si Dawn, opo, sir. Papunta na. Naisip ni Sohan, talagang si Dawn nga ito. Dinala ni Dawn ang alak at 2 baso sa isang tray at sinimulan silang pagsilbihan. Ibinuhos ang alak sa baso ng lalaki. Sinabi ni Sohan sa lalaki, mag-inom ka.
Isipin mo ito bilang kabayaran sa pakikipag-usap sa akin. Tinanong siya ng lalaki, kabayaran para sa pakikipag-usap. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Sumagot si Sohan, gusto kong marinig ang tungkol sa sword dance troupe. Hawak ng lalaki ang baso ng alak at tumikim ng konti, sabay tanong, sword dance troupe? Bakit mo gustong marinig ang tungkol sa kanila? Habang ipinupuno muli ang kanyang baso ng alak, sinabi ng lalaki, pagkatapos ng lahat, kilala kami sa Eastern Dark Street. Siyempre, curious ako dahil wala na sila dito. Binagsak ng lalaki ang baso sa mesa at nagsabi, dahil alam mo ang mga bagay na yan, siguro nga talagang galing ka dito. Ang Mystic Lunar Dance Troupe, matagal na rin mula nang huli kong marinig ang pangalang yan. Alam mo rin ba ang Revolving Blood Clan? Sumagot si Sohan, oo, alam ko. Naisip ni Sohan, ang Revolving Blood Clan ay isa sa mga sekta na naglikha ng kaguluhan sa lugar na ito. Sinabi ng lalaki, 10 taon na ang nakalipas, sinubukan ng Revolving Blood Clan na sakupin ang Sword Dance Troupe. Alam mo ba na kilala ang mga babae ng Sword Dance Troupe bilang magaganda, di ba? Pagpapatuloy niya, ngayon, ang Revolving Blood Clan ang namumuno sa Eastern Dark Street, pero hindi ganun noon. Ang Sword Dance Troupe ay matapang na lumaban, pero lumikha ang Revolving Blood Clan ng dahilan para lusubin sila. Pinaratangan nila ang Sword Dance Troupe na nilason ng isa sa kanilang miyembro hanggang sa mamatay. Doon nagsimula ang labanan, at bumagsak ang Sword Dance Troupe sa huli. Sumagot si Sohan, kung ganun, ano na ang nangyari sa mga tao ng Sword Dance Troupe? Lahat ba sila namatay noon? Sumagot ang lalaki, hindi. Inangkin ng pinuno ng Revolving Blood Clan ang babaeng napupusuan niya at dinala sa kanilang grupo. Pero hindi ko alam kung buhay pa sila hanggang ngayon. Naisip ni Sohan ng malalim ang tungkol sa Revolving Blood Clan. Pinagmasdan siya ng lalaki, iniisip kung ano ang nangyari kay Sohan, at naisip niya, nagbago bigla ang taong ito. Siguro, mas mabuti nang hayaan ko na siya. Pagkatapos ay sinabi niya, naubos ko na ang alak ko. Kailangan ko nang umalis. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at handa nang umalis nang bigla siyang tawagin ni Sohan, sandali lang. Tinanong siya ni Sohan, galing ka ba sa Revolving Blood Clan? Nagulat ang tatlo, at ang lalaking may kulay abong buhok at kayumangging mata ay nagtanong, ano? Naisip ng lalaking may kayumangging mata, ang batang ito, may kaugnayan ba siya sa insidenteng yun? Nalito siya at nagsimulang kabahan, sabay sabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala sa amin dito ang galing sa Revolving Blood Clan. Tumayo mula sa kanilang mga upuan ang mga kasama ng lalaking may kayumangging mata. Ang isa, na may kayumangging buhok, ay nagtanong, kapatid, ano ang ginagawa mo ngayon? Sumagot ang lalaki, Jegwang, wala kang karapatang magsalita dito. Galit na galit si Jegang sa asal ni Sohan at tinanong, paano ako hindi makikialam kung ganyang umasta ang hambog na ito? Nalito ang lalaki sa asal ni Jegang habang sinabi naman ni Jegang kay Sohan, makinig ka, may alam din ako tungkol sa Sword Dance Troupe. Nang marinig ito, nagulat at nabahala ang lalaki dahil parang ibubunyag na ni Jegang ang katotohanan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jegang at tinanong ni Sohan, alam mo ba kung sino si Dang? Galit na galit ang lalaki at sumigaw, tigilan mo yang bunganga mo. Ngunit hindi tumigil si Jegang at nagpatuloy, sinasabing hindi siya nadamay sa insidente dahil wala siya noon. Dahil doon, naitago namin siya sa isang tahimik na lugar. Nagngingit-ngit sa galit ang lalaking may kayumangging mata at tumayo mula sa kanyang upuan na may matinding galit, hanggang sa matamba ang kanyang upuan. Sumigaw siya, sabi ko, isara mo ang bunganga mo. Tinanong ng kalbo niyang kasama, Kuya, bakit ka nagkakaganyan? Habang ang isa naman ay nagtanong, huwag mong sabihing natatakot ka sa taong yan. Sumagot siya, tigilan niyo ang bibig niyo, mga gago. Pag-usapan na lang natin to mamaya. Habang pinupuno ni Sohan ng alak ang baso niya, binanggit niya ang pangalan ng babae at sinabing, Duyang, talagang napakaganda niyang ate ko. Nagkaroon ng litong ekspresyon ang mukha ng lalaki habang si Jegang ay ngumiti at nagsabi, alam mo, totoo ang sinabi mo, napakaganda niya. Ang kalbo namang kasama ay nagsabi, pero mas magaganda ang mga babaeng kinuha ng leader ng Revolving Blood Clan. Patuloy sa pagbuhos ng alak si Sohan at nakatingin ng lalaki sa patak ng alak mula sa bote papunta sa baso. Nang malapit ng tumulo ang patak sa baso, naisip ng lalaki na may kakaibang pakiramdam ang tao na ito. Sinabi niya kay Sohan, Hoy! Habang iniisip, napakabigat ng presensya ng taong ito. Nang tuluyang tumulo ang alak sa baso at ilang patak ang lumipad sa hangin, sinagot ni Sohan, lasing lang ang mga ito, wala silang alam.
Isa sa kanila ang sumagot, "Kuya, anong sinasabi mo? Wala pa tayong iniinom ngayon." Pakiramdam ng lalaki na may mangyayaring masama, at kitang-kita sa mga mata niya ang takot at pag-aalala. Nakatayo siya sa kanyang pwesto nang biglang may tumama sa ulo ng dalawang kasama niya. Bumagsak ang dugo sa kanyang likuran kaya nilinggan niya ito at nagulat sa nakita, nakabulagta ang dalawa niyang kasama sa sahig. Halos patay na, may nakatusok na chopstick sa kanilang mga ulo at nakanganga. Si Sohan ay kalmado lang na nakaupo sa kanyang upuan sa dilim. Tiningnan ng lalaki ang mga kaibigan niya at nabigla sa sigaw, "Chopsticks!" Habang nag-aalala sa kanila, bigla niyang naramdaman ang kirot sa kanyang tiyan. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang kanyang sandata na inihagis ni Sohan sa kanya, at duguan na siya. Bumagsak siya agad sa sahig. Hawak ni Sohan ang isang baso ng alak habang naaalala ang sinabi noon ni Venom Demon, "Sohan, sa tingin mo ba buhay pa ang sword dance troupe na sinalihan mo dati?" Habang inaalala ito, isinara ni Sohan ang kanyang kamay at binagsak ang kamao sa mesa. Galit na galit siya, at ang kulay ng kanyang mga mata ay nagbago mula sa asul patungong lila. Sohan ay nagsabi, "Mga walang kwentang erehe." Habang ang lahat ng kalaban ay nakahandusay sa sahig, duguan at patay, si Sohan ay tahimik lamang na nakaupo sa kanyang upuan. Samantala, dumating si Dawn at nakita ang mga katawan ng mga patay. Nalungkot siya at naisip, si Jettel at ang kanyang mga kasama ay namatay ng walang laban. Tiningnan niya si Sohan, iniisip na baka patay na rin ito, at nasabi sa sarili, "Akala ko natalo na siya." Tumingin si Sohan kay Dawn at tinawag ang pangalan niya, Dawn. Nabigla si Dawn nang marinig ang pangalan niya at nagtanong, "Pasensya na, may kailangan ka ba?" Nakatayo si Dawn sa harap niya, nalilito at takot. Ngumiti ng kaunti si Sohan at bumalik sa normal na kulay ang kanyang mga mata. Sinabi ni Dawn, "Hindi mo pa rin ako nakikilala?" Nalito si Dawn sa tanong at nagtanong, "Pasensya na, sino ka?" Samantalang sa kanyang isip, iniisip niya, "Hindi ko siya kilala, pero paano ko makakalimutan ang isang taong mukhang pamilyar?" Ngumiti si Sohan at sinabi, "Sandali lang." Ipinakita niya ang mukha niya noong bata pa siya. Nang makita ni Dawn ang kanyang mukha, tinanong niya, "Ikaw ba si Sleepyhead?" Sumagot si Sohan, "Oo, yan ang tawag nila sa akin dahil palagi akong natutulog noon." Masayang-masaya si Dawn at sinabi, "Hindi ako makapaniwalang sobrang nagbago ka. Saan ka napunta? Akala namin patay ka na dahil bigla kang nawala. Bakit ka nawala nang walang palam? Anong ginawa mo?" Nagtaka si Sohan sa mga tanong ni Dawn, at naalala niya si Venom Demon at ang kanyang kakambal. Naisip niya sa sarili, "Nagdusa ako sa impyerno. Kanidnap ako ng dalawa kong guro. Fascinated sila sa katawan ko na immune sa mga lason, at kung ano-anong eksperimento ang ginawa nila sa akin." Naalala niya kung paano siya sinubukan ng kanyang mga guro, pinaupo siya sa kaldero ng lason, at nilagyan ng mga lason sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatapos ng mga naisip niyang yun, sinabi niya kay Dawn, "Well, marami akong ginawa." Sumagot si Dawn, "Ganun ba? Ano man yun, masaya akong buhay ka pa. Hinanap ka ng sword dance troupe sa lahat ng lugar nang bigla kang mawala." Tinanong ni Sohan, "Hinahanap nila ako?" Sumagot si Dawn, "Oo, hinanap ka nila sa kahit saan nila kaya bago tuluyang nawasak ang sword dance troupe. Nag-alala sila para sa'yo." Nakita ni Dawn ang mga ekspresyon sa mukha ni Sohan at inisip niyang galit ito dahil sa pagbabago ng kulay ng mata niya, kaya nagmadali siyang humingi ng paumanhin. Tumingin si Sohan sa katawan ni Jettel na nakahandusay sa sahig at tinanong si Dawn, "Totoo ba ang mga sinabi nila tungkol sa sword dance troupe?" Sumagot si Dawn, "Oo, totoo lahat yun." Nang marinig ito, ipinikit ni Sohan ang kanyang mga mata sa labis na kalungkutan. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng kanyang coat at kumuha ng pera. Sinabi niya kay Dawn, "Kailangan ko nang umalis. Ito para sa pagkain." Nagulat si Dawn nang makita ang malaking halaga ng pera at tinanong, "Bakit mo ibinibigay sa akin ang ganito kalaking pera?" Tumingin si Sohan sa mga katawan ni Jettel at ang kanyang kasama at sinabi, "Pakiusap, tulungan mong linisin ang lugar na ito." Sumagot si Dawn nang may kaunting pag-aalala, "Sige, huwag kang mag-alala. Alam mo naman na karaniwan na ang ganito sa lugar na ito." Nagpasalamat si Sohan at sinabi, "Salamat, magkita tayo ulit." Nang magtatangka na siyang umalis, tinanong siya ni Dawn, "Naiwan ng hateng gabi. Saan ka matutulog?" Sumagot si Sohan, "Sa Lunar Dusk Pavilion." Nagulat si Dawn at nagtanong, "Ano? Ang Revolving Blood Clan ang nag-aalaga sa lugar na yun?"
Sinabi ni Sohan, mas lalo pang dahilan na kailangan kong pumunta roon. Kailangan kong suklian ang ginawa nila sa sword dance troupe.